God bless you, Beloved Father, Beloved Bishop Father Leo Solomon. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Huwag palang mambanal sa langit, pinakamamahal na po Jesus. Maraming salamat po, Manapilon, sa magdamagang pagpupuring ito, Manapilon. Taglagin namin ang kagalakan, kalakasan, ang mga pag-iingat, proteksyon, mga pagpapalat, biyaya, saan mang dako ang aming mga mahal sa buhay, maging sa lahat, mga loved ones, ng aming makapatiran sa iba yung tagat, Manapilon. Maraming salamat po, Manapilon, sa aming tao sa pusong inalay na papuring tawitin, Manapilon, sa mga joyful song, solemn song, Manapilon, sa mga patutuo ng aming mga kapatiran, sa mga himalang milagro na saksiyan, Manapilon, sa mga awitin na makalait ng word, pinamay-malang presensya, kayo po nag-comfort sa bawat sa amin, sa lahat ng mga pinagpala mo, mga naman tapat na nagbibigay sumusuporta sa iyong gawain. At higit sa lahat, Manapilon, sa aming pag-araling salita ng pagkain ng aming espiritual, lagi sa iyong paglingkod, ganang akin, wala akong magagawa sa ilang kumasa nagtitiwala. Humingi po ko ng abag, patnubay-gabay, patawarin mong bawas sa aming paglingkod, pagpalain mo kaming lahat, Manapilon, sa unang dalangin pagluhod po ng aming kinagalibang listang Wilde Estrada Almeida, sa pangalan ng Jesus, lahat ng gawa ng kaaway, doubts, mga natitulog ng mga diwa, sa pangalan ng Jesus, kasaw, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Bago ang lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na papurit, pagsamba, pagwalati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, at pinapaabot ko po ang aking dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong ginagali mga lista, Wilde Estrada Almeida, at kabalikat katuwang po ang lahat ng mga beloved children, at yun po sa mga beloved Almeida family, ganyan sa ginintuang aral, turo po ng ating pong beloved isang Pastor Lina C. Almeida. Magandang madaling araw po, umaga po sa lahat ng ating minamahal makapatiran, sa mga baguhan, sa mga datihan, sa lahat po na napabilang na mga uwi, sa lahat na napabilang na mga manunugtog, sa aking mga po kong manggagawa, sa aking kapok mga aral, sa ating punatasan na beloved ko Preacher Padre Greg Peralta, sa kanyang beloved wife niya, sa kanyang mga anak, mga minamahal, at muli ang pinakamataas nating papurit, pagsamba, pagwawalati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody say, praise the Lord. At bubati rin po ko sa lahat dating mga kapatiran sa ibayong dagat, sa lahat mga ligtas natin na sumusubaybay dito sa banal na gawain ng ating mahal na Pinoy, dito sa dako ng Tayog. Magandang gabi po sa inyong lahat yan, mga minamahal, at maging sa ating beloved co-preacher, Brother Floro Kuya, mga mahal, ating kapiling sa umagang ito, sa gawain ito, mga minamahal, tayong lahat ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin ang Diyos, mga minamahal, at tayo po ay dadako po, mga minamahal, sa pinakamahalaga ng banal na gawain ng mahalapin, ang pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos na buhay. Ang ating paksa, mga minamahal, sa umagang ito, mga minamahal, kaya nga tayo rito overnight prayer, mga minamahal, na ito po ay napakahalaga. Sabi nga nating mahal na pastor, pag kayo po ay nakapag-overnight prayer, mga minamahal, ng concentration, sincerong pagpupuri, mga minamahal, at pagsamba, kayo po, mga minamahal, nakapag-fasting, equivalent 3 days fasting. Amen? But praise the Lord. Buksan po natin ang ating pabugad na talata, mga minamahal. Dito po tayo sa Salmo, sa mga awit, mga minamahal, talatang 150, talatang 1, 2. At masunod natin sa unang Samuel, talatang 16, 17. Dito po sa aklat ng Maawit, kapitulo po ay 150, talata po ay 1 hanggang 2. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin ninyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Ito sa 2. Purihin niyo siya dahil sa kanyang makapangyarihang gawa. Purihin niyo siya ayon sa kanyang marilag na kadakilaan. Amen. Purihin ang Diyos.
Everybody say, praise the Lord. Ang ating paksa sa umagang ito, mga minamahal, pamagatan natin, may kapangyarihan sa Diyos ang pagpupuri. Amen. May kapangyarihan sa Diyos ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Kaya nga tayo naririto, nagpupuri, lagi nagsusumamo, lagi tayong dumadalangin bilang isang anak, bilang isang Kristiyano, dahil yan po itinuro, ipinangaral sa atin ng ating minamahal na pastor. Ano nga sabi nga doon, mga 1 Thessalonica 5:17, manalangin na walang patid. Amen. Kaya yung ginawa natin, isinagawa natin ang utos, ang kalooban ng Diyos, ang palatuntunan ng ating mahal na Panginoon. Kaya lagi tayong mananagumpay bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya. Bagamat may mga pagsubok, may mga trials sa ating mga kinakarap sa buhay natin sa panahon ito, anong ginagawa ng bawat Kristiyano at bawat mananampalataya? Kundi laging manalangin at magpuri sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga tayo binigyan ng talento ng mahal na Panginoon. 10 kwerdas. Amen. Di ba meron tayo 10 kwerdas? Ano po yung 10 kwerdas natin, mga minamahal? Yung ating 10 daliri. Amen. Sabi pa nga doon sa chapter 47 verse 1, clap your hands. Ipalakpak natin ang ating kabahay sa pasasalamat sa pagpupuri sa Diyos. Ang sabi nga dito, mga minamahal, akin lang pong isingit, mga minamahal, dagdag supporting verse ating pinag-aaralan, mga minamahal. Ang sabi nga dito, Salmo talatang 33, talatang 2, kayo'y magpasalamat sa Panginoon na may alpa, magsiawit kayo ng mga papuri sa Kanya na may salterio na 10 kwerdas. Ay 10 kwerdas. Ano po yun? 10 daliri. Amen. Katulad ng ating gitara, mga minamahal. Ilan ang kwerdas ng gitara? Di ba 6? Amen. Ilan ang kwerdas ng bass guitar? 5, minsan 4. Pero ngayon yung pinaka-latest na ginagamit ngayon, 6 na po. Yun po, mga minamahal sa atin, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, may kapangyarihan sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon dahil po, tayo po yung soldier of Christ, tayo po yung mga sundalo ng ating mahal na Panginoon. Ano po ang kalasag ng isang sundalo? Ano pong panangga ng bawat mananampalataya sa gawa ng kaaway, sa atin ng kaaway, at akin ng kaaway, kung hindi pagpupuri at pananalangin sa Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Napakinggan niyo po yung last nag-testify. Sa siyensya, mga minamahal, sa doktor, sa ospital, mga dalubasang doktor at mga sikat na ospital, mga minamahal, pag ang karamdamang espiritual, hindi po yan madidetect sa ultrasound, sa x-ray, hindi po yan makikita. Dahil karamdamang espiritual. Ano po yun? Yung pong masamang espiritu. At yung mga kinukulam, mga minamahal. Dahil kung may karamdaman tayo sa physical, doon pa lang sa x-ray, doon pa lang sa CT scan, makikita kagad yan kung anong karamdaman mo. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, nung tinanggap natin si Kristo, nung tayo naglingkod sa mahal na Panginoon, na ipinangaral, itinuro po sa atin ng ating buting evangelista, Wilderness Almeida, at itinuro, ipinangaral sa atin, natin binabisang Pasolina si Almeida. Kaya noon hanggang ngayon, ang ating sinasamba, Diyos na makapangyarihan, buhay, na nagibala, na nagpagaling, na nagpala sa bawat sa atin. Amen? Kaya patuloy nating tinatamasa at tinatanggap ang mga biyaya na yan dahil ang ating mahal na Panginoon nalulugod, natutuwang pag ikay nagpupuri sa mahal na Panginoon, nalulugod ang ating dakilang Diyos. Amen. Ang sabi nga dito, mga minamahal, 147 verse 1, mga minamahal ng Salmo, ang sabi nga dito, mga minamahal,
Purihin ninyo ang Panginoon, sapagkat mabuting umawit ng mga papuri sa ating Diyos, sapagkat maligay ang pagpupuri ay nakakalugod sa Panginoon. Nakakalugod, ano po yun? Yung pagpupuri natin sa Panginoon. Kaya napakahalaga sa Kristiyano, napakahalaga sa bawat mananampalataya, mga minamahal, ang pagpupuri, ang pananalangin, dahil yan po yung ating kalasag at turbante. Amen. Napakinggan na testify ng last 35 natin kapatid. Ano po yung kanyang sakit? Spiritual. Sa atin bilang isang Kristiyano, marami pong pinagaling ng mga Pinoon, mga kinulam, mga sakit sa spiritual. Saan po, mga minamahal, napakinggan natin? Dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Sa gawain ng ating mahal na Pinoon. Dito po sa banal na kasulatan, sa lumang tipan, mga minamahal, meron po isang hari, mga minamahal. Ang sabi nga dito, mga minamahal, si Haring Saul, mga minamahal. Si Haring Saul, mga minamahal, nung siya po ay naging hari, mga minamahal, siya po ay sumusunod, gumaganap sa kalooban ng utos ng mahal na Panginoon. Ngunit kung siya ay lumabag, hindi sa tumalima, gumawa siya ng Diyos-Diyosan, mga minamahal, hindi nalugod at hindi natuwa ang mahal na Panginoon. Amen. Kaya yung masamang espiritu, inalipin siya. Di ba tayo pag mga Kristiyano, pag tayo po'y mga mananampalataya, pag tayo nagpupuri sa mahal na Panginoon, milyon-milyong anghel nagpupuri sa Diyos, sinasamahan tayo ng kanyang kapangyarihan, binabantayan tayo ng ating manamay, pinoproteksyonan tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Sabi pa nga ng mga matatanda, mga minamahal, pag meron isinisilang na sanggol, meron daw anghel de la guardia. Amen. Pero tayo po, meron po tayo mga anghel na nagbabantay araw at gabi sa ating pagtulog, sa ating paggising, sa ating pagpasok, paglabas sa ating tahanan. Nandyan lagi yung mga anghel ng mahal na Panginoon na inutusan na upang tayo proteksyonan, upang tayo po ingatan ng ating mahal. Dito po sa ating babasahin ng pangalawa, mga minamahal, si Haring Saul ay inalipin na masamang espiritu. Basahin po natin. Unang Samuel Kapitulo 16, talatang 16-17, at tatalon tayo sa 23. Pakibasa po. Dito po sa aklat ng unang Samuel, kapitulo po ay 16, talata po ay 16 hanggang 17, talon tayo sa 23. Inutos ngayon ng aming Panginoon sa iyong mga bataan na nasa harap mo na humahanap ng isang lalaki na bihasang manunugtog ng alpa at mangyayari pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay nasa iyo na siyang tutugtog ng kanyang mga kamay at ikaw ay bubuti. 17. At sinabi ni Saul, kanyang mga bataan, ipaganda ninyo ako ngayon ng isang lalaki na makatutugtog na mabuti. Adalin nyo sa akin siya. Talon sa 23. At nangyari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay sumasa kay Saul, ay kinukuha ni David ang alpa at tinutugtog ng kanyang kamay. Gayon nagiginawaan Saul at bumubuti at ang masamang espiritu ay naihiwalay sa kanya. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa atin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, pag meron tayong nararamdaman na masamang espiritu, pag tayo po'y nakakaramdam, tumatayo ang ating mga balahibo, minsan nakakaramdam tayo, lumalaki, at dahil meron tayo napuntahan, mga hindi natin kabisado, mga minamay, yung lugar na yung kinakatakutan, ngunit pagtapat mo doon, nakaramdam ka, ibig sabihin, merong masamang espiritu. Anong gagawin natin? Di ba, aawi tayo in the name of Jesus, power is in the name
as mamaya-maya mananalangin, magre-review ka. Yung manaramdaman pagtayo na yung balahibo, pagtayo ng yung mga buhok, naramdaman mo, paglaki ng tainga mo, pag umawit ka yan, maya-maya, maramdaman mo na ang banal na presensya ng Diyos. Amen? Di ba naka-experience tayo ng ganyan? But is praise the Lord. Lalo na mga minamahal sa mga liblib na lugar, tapos bilog ang buwan, mga minamahal, tapos napapakinggan nyo pa yung alulong ng aso. O kaya naman, meron nagdadalang tao, merong buntis, may kabuwanan na, tapos meron ka napapakinggan, mga minamahal, na masamang ibon na umuuni, nararamdaman mo, parang tumatayo ang iyong balahibo. Ibig sabihin, meron pong evil spirit. Masamang spirit. Then nararamdaman mo, kung bubuksan lang ay papahintulot ng mahal na Pinoon sa masamang espiritu. Anong awitin natin? In the name of Jesus, power is in the name. At kayo po'y magre-rebuke sa pangalan ni Jesus with authority, mga minamahal, na sinamahan mo pa ng prayer and fasting. Maya-maya, wala ka na maramdaman kundi ang banal na presensya ng Diyos. Amen? Dito sa ating binasa, mga minamahal, si Haring Saul, mga minamahal, bakit mo siya naalipin na masamang espiritu? Nung nabalitaan niya, doon sa kanyang lugar, ipinatawag niya si David. Dahil si David, mga minamahal, nagpapastol po ng mga tupa. Ngunit siya po, habang nagpapastol ng mga tupa, siya po, mga minamahal, ay nagpupuri. Umaawit siya ng mga papuring awitin sa Diyos. Nung nalaman niya, may nasasakupan na isang bata, ipinatawag niya. Habang nagpupuri si David, habang tumutugtog ng alpa pandareta, mga minamahal, siya po ay sinamahan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen. But praise the Lord. Kaya nung nagpuri ni si David, mga minamahal, umaawit na. Yung masamang espiritu umalis at naginawaan si Haring Saul at bumuti yung kanyang kalagayan. Sa atin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, mga minamahal, tayo po ay pinagpala dahil pag tayo po ay nagpupuri sa panambahan, pag tayo po ay nagwo-worship, nandito tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, na tao sa puso, nagkukonsentrate. Tayo po'y humingi ng tawad, humingi ng abag. At ikay po'y sincero, nagpupuri, nananalangin, nakikipag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Maya-maya maramdaman mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Maya-maya maramdaman mo, tutulo ang iyong luwa. Maramdaman mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon dahil ang pagpupuri ay nakakalugod sa Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Example natin, mga minamahal. Di ba ang bata, maliit pa lang, pag nakikita ang kanyang parents, ang kanyang loved ones, ang kanyang lolo, ang kanyang lola, nagpupuri, kahit hindi pa marunong ng inaawit mo, pag kinaway-kaway, at ito ay tumayo, lumuhod, mga minamahal, di ba natutuwa ka? Amen. But praise the Lord. Di ba natutuwa ka? Masasabihin ng iyong kaibigan, ng iyong kapitbahay, glory to God ng bata na maliit pa lang, marunong ng manalangin, maliit pa lang, marunong ng magpuri sa Diyos. Kung natuwa ka, higit sa lahat, natutuwa pala ang mahal na Panginoon pag tayo nagpupuri dahil niluluwalhati mo ang kabutihan, nagpapasalamat ka sa buong maghapon, sa magdamag na lumipas, sa mga mahal mo sa buhay na hindi mo nakikita. Habang ikay nagpupuri, dinudulog mo sa Panginoon. Panginoon, ingatan mo sila, ilayo sa latunin ng karamdaman, abutin mo siya ng kapangyarihan mo sa unang dalangin pagluhod ng aming minamahal na pastor. Inaabot yun, iniingatan, at pinapatnubayan. Sabi nga doon, mga minamahal, sa salita ng manap yung sa aklat po, mga minamahal, ng gawa, 11:14, 16:31, sabi pa nga, isa lang ang maglingkod, buo niyang sambayanan, iingatan,
papatnubayan. Saan po? Doon sa nagpupuri, nandoon sa gawain, nakikipag-ugnayan at nananalangin upang hilingin, idaing sa mahal na Panginoon. Amen? Dahil ang pagpupuri, mga minamahal, ay may kapangyarihan sa Diyos. Basahin natin itong Lucas, mga minamahal. Lucas 1:37, Lucas 18, talatang 27. Ito po sa Lucas, Kapitulo 1, versikulo 37. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. 18:27 po. At dito sa Lucas 18:27. Tatapot sinabi niya, ang mga bagay na di mangyayari sa mga tao ay may pangyayari sa Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Ang di kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Kaya nung sabi ng doktor, nung araw mga minamahal, hindi pa tayo napunta sa gawain ng mahal na Panginoon, napakarami nating karamdaman, mga minamahal. Sabi ng doktor, wala nang pag-asa. Iuwi nyo lang dahil maluba ng kayang sakit. Nung ikay dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, ang dami mong daladalang karamdaman, doon pa lang sa labas, nakita ka talaga nanghihina ka, andun inaalalayan ka, mga minamahal, at binubuhat. Ngunit nung ikay nakarating dito sa gawain ng mahal na Panginoon, napakinggan mo ang mga testify na mga beloved sister, beloved brother, beloved brethren, mga may sa kongregasyon, sa gawain ng mahal na Panginoon, nagkaroon ka ng pananampalataya at pananalig. Ang sabi mo, walang imposible sa Diyos. Ako'y punong-puno ng pananampalataya at pag-asa. Ang di kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Habang ikay nakaupo, mga may nakikinig ka, taimtim ka, mga may nananalangin, umuusad ka ng mga prayer sa iyong puso at iyong isipan dahil naramdaman mo ang hina, dahil naramdaman mo ang sakit sa iyong karamdaman. Pero habang ikay nakikinig, habang ikaw ay sincero, namamalayan mo pala, unti-unti ka pala kakatayo at unti-unti ka nakakasabay. At itinataas mo na ang iyong kamay, magtataka yung kasama mo. Praise the Lord. Hindi pa nakatanggap ng bautismo, nandun kagad ang sagot, ang kagalingan ng kanyang karamdaman. Amen? Kaya nung tinanggap mo yung bautismo, tinanggap mo yung salita ng mahal na Panginoon, anong nangyari? Himala at milagro. Nung ikay pumasok dito, dala-dala mo napakaraming karamdaman at problema. Nung ikay nabautismuhan, nung ikay tumanggap ng salita ng mahal na Panginoon, lumabas ka na malakas, magaling, at ikay pinagpala, at ikay pinalaya. Saan po? Sa gawaing hindi ka lugod-lugod. Yung masamang espiritu na tayo inalipin na matagal doon po sa po. Ang di kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Amen. Dahil makapangyarihan ang ating mahal. Kaya may kapangyarihan sa pagpupuri sa ating mahal. May kapangyarihan sa pagpupuri sa Diyos. Amen. Dahil pag umawit ka, dito pa lang sa lupa, sinasanay na tayo ng praising, ng pagpupuri. Dahil doon sa langit walang gagawin ang mga Kristiyano, laging pupurihin ang ating mahal. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Marami tayong napakinggan ng mga testify sa mga beloved brethren, mga minamahal, na lumakip ang himala at lumakip ang pagpapalak. Natanggap nila ang biyaya. Kaya noon hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito, yung mga turo sa atin ng ating beloved parents in the Lord, ating ginagaling minamahal na pastor, at turo at aral natin beloved isang pastor, Lina Sialmela. Kaya noon hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito, mga minamahal, ating pinagsisikapan gawin
sundin ang palatuntunan dahil iyan po ay kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung ating pag-overnight, mga minamahal, maglibot po kayo ng buong Pangasinan. Wala pong ibang gawain na magdamagan nagpupuri ang mga Kristiyano. Dito nyo lang makikita sa gawain ng Jesus Miraculous. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya nung sabi dito sa Colosas, Kapitulo 4, versikulo 2. At handa natin yung Efeso 6:18. Dito po sa aklat ng mga taga-Kolosas, Kapitulo po ay 4, ang talata po ay 2. Manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y magpuyat na may pagpapasalamat. Amen. Amen. Manatili, mga minamahal, na magpuyat. Kaya nga sabi natin ng mahal na pastor, pag kayo dadalo ng overnight prayer, nandoon natin concentration, nandoon yung pagsusumamo mo, yung sacrifice, mga minamahal, equivalent 3 days fasting. Amen? Powerful, mga minamahal. Pag galing ka doon sa overnight, nandoon yung fasting mo, nandoon yung pa rin, pagsusumamo po, pag ikay nag-share ng Word of God, nag-share ka ng salita ng mahal na Panginoon, doon sa langat ng ating mga mahal sa buhay, ibubuka ng Diyos ang iyong mga lapit. Sasamahan ka ng kanyang kapangyarihan. Lahat na nandoon na mga tao, mga minamahal, sabik na makapakinggan ang iyong patutuo. Dati nung araw wala akong ganito, hindi ako makapagsuot ng inangina ko, hindi ko magawa. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, nung ako'y naglingkod, tumanggap ng bautismo, nandoon sa kahabagan at patnubay sa unang dalangin pagbuot ng ating mahal na pastor, na ipapangaral mo at ikay nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya tayo po ay pinagpala ng harap. Mapahalad kayo, mga minamahal, may overnight prayer kayo. Amen? Praise the Lord. Sa Ordaneta, walang overnight prayer. Kaya pag nag-overnight kami nito, parang nakakapanibago. Amen? Praise the Lord. Dahil open space ang aming binyo. Public space yung ating binyo. Wala po tayong chapel, kundi nangungupahan lamang tayo. Kaya doon sa barangay, hindi po tayo pinahintulutan na overnight prayer, kundi maggawain po sa hapon. Dahil po ang Pangasinan, meron po tayong protocol na sinusunod yung curfew na 9 to 4, mga minamahal. Amen? Pero tayo po dito, pinagpala ng mahal na Panginoon, nakakapag-overnight, nakakapagpasalamat, nakakapagpuri sa mahal na Panginoon. Kaya pag uwi natin sa ating tahanan, grabe ang ating kagalakan, grabe ang ating kasiyahan, mga minamahal. Andoon yung power, andoon yung fasting. Powerful. Kaya pag kayo nag-share, nag-pray ka sa mga, may makaramdaman mo mga loved ones, paramdam mo yung anointing, yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen. Sa huling 2 talata, mga minamahal. Efeso 6:18. At dito po sa huling talata, Galacia 6:9. Ito po sa Episo, Kapitulo 6, versikulo 18. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mga agpuyat sa buong katiyagan at daing ng patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pagdaing, mga minamahal, paghiling. Kaya tayo po bilang isang Kristiyano, pag tayo nakakapagpuri, nadama natin banal na presensya, pag-ising pa lang natin sa umaga, itinataas ka natin kagad ang kamay na nagpapasalamat sa magdamag na yun, binigyan ka maimbing na pagtulog, sa magdamag na yun, pinatnubayan ka upang sa araw ng bukas, sa iyong pagtatrabaho, sa iyong paghahanap buhay, sa iyong paglakad, andun ang patnubay, gabay ng Panginoon. Amen? Sa atin, bilang isang Kristiyano, 2 times tayo nagpupuri sa mahal na Panginoon. Sa umaga,
paghiling natin, pagtangis natin ang patnubay at gabay ng mahal na Panginoon. Pag tayo nakauwing mapayapa, tagumpay, at nandun yung pagpapala nating tinanggap, pag ikay nasatahan na, pasasalamat at pagpupuri sa iyong lakad na ipinagkaloob at binigay ng Panginoon. Amen. That is a praise the Lord. Lahat namang gising magpumalakpak sa Panginoon. Kaya sabi pa nga, no praising, no blessing. Amen. No praising, no blessing. Kaya pag tayo po nagwo-worship, tayo po ay nagpupuri sa mahal na Panginoon. Ito ay nakakalugon, ito ay maganda, ito po ay pagpapala sa atin. Kaya sabi nga dito, sa aking basahin, Efeso chapter 6:18, na magsipanalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panalangin at idaing sa buong panahon, magpuyat sa buong katiyagaan at idaing patungkol sa lahat ng mga banal. Lahat po, mga minamahal. Lahat po, pag ikay dumaing, ikaw humiling, ikay dumalangin, didinggin ng malaking ang iyong kailigan ay yung panalangin. Sa unang dalangin, pagluhod ng ating panalangin. Yan ay ating napatunayan. Yan po ay ating nakita. Saan po? Sa ating paglilingkod bilang isang Kristyano. Last verse, mga minamahal. Galatians 6:9, last verse po yan. Dito po sa aklat ng mga taga-Galacia, kapitulo po ay 6, talata po ay 9 hanggang 10. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo, kundi tayo mga gihimagod. Yes. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Amen. Purihin ng Diyos. Oh. Huwag manghimagod. Amen? Pag gumagawa ka sa ubasan ng malapit, gumagawa ka sa harapan ng mahal na Panginoon, merong ganti. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon, ang iyong iniling na matagal mo nang makasama ang iyong mahal mo sa buhay, ang mahal na Panginoon ay maraming kapamaraanan. Ihipuin ang Diyos ang gagawa ng kapamaraan na siya ay maglingkod na makasama mo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ka nang hinawa, hindi ka napagod. Nung ikaw pa lang ay baguhan sa mahal na Panginoon, andun yung mga pag-uusik, nandun ang pag-aalimura, mga mit. Ngunit, tinatanggap mo yun, tao sa puso. Masakit man sa iyong kalooban, sa iyong isip, mga minamahal. Yan po ay binabaliwala mo dahil gusto mong makasama, makapiling ang iyong mahal sa buhay. Hindi ka nagsawa, mga minamahal. Dumadalo ka ng Wednesday, dumadalo ka ng Friday, dumadalo ka ng Linggo. Andun lagi ipag-ugnayan mo. Hindi ka napagod, hindi ka nagsawa, lalong-lalo sa ating mahal sa buhay. Yung paggawa mo na yun, hindi naglaon. Yung pagtitiis mo na yun, hindi nagtagal. Nagkaroon ng kasagutan. Isang araw, sila mismo ang magsasabi, sasama ako dyan sa iyong dinadaluan, sa gawain sa overnight prayer dahil nakita ko ang himala, pagbabago, ang himala sa iyong buhay. Amen. Sabi nga ng ating mahal na pastor, pag ikay may insomnia, mag-overnight ka. Amen. Pag ikay nag-overnight, mga minamahal, pag-uwi mo, ang himbing ng tulog mo. Amen. Pag meron kang sakit na ulcer, mag-fasting ka. Pag nag-fasting ka, mga magtataka ka, may sakit na ako, pero bakit di ako nakaramdam ng sakit? 1 meal, 2 meals, 1 day, 2 days, 3 days. Pagpasing mo ng 3 days, nandun na yung kagalingan. Pinagaling ka na sa sakit. Dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan. Amen? Kaya salamat. Salamat sa ating mahal na Panginoon na tayong lahat ay nagsusumikap, lagi nagsusumamo, nagtitiis dahil pag tayo po ay gumawa ng mabuti, gumawa ng kalooban ng Diyos,
merong ganti at merong tugon at kasagutan sa ating mga kailangan. Dahil ang ating mahal ay buhay, makapangyarihan, nariyan ng araw at gabi. Prayer ng propeta ng Diyos, ang panalangin na matuwid na tao ay dinidinig ng mahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon na nandito tayo nagpapasalamat dahil andoon ang ating kagalakan, nagpapahalaga sa kaligtasan, sa paglilingkod sa mahal. Tayo po'y tumayo at tayo po'y umawi sa ating mahal. Sa awiting ito, mga minamahal, bulay-bulay natin ang mga kabutihan na ginawa ng ating mahal na Panginoon sa atin. Napakabuti, napakabait. Hindi natin magagawa ito kung wala ang patnubay gabay naman. Hindi natin makakaya ng mga trials pagsubok kung wala ang gabay at patnubay. Ang iyong kadakilaan, walang hanggan. Ang iyong kapangyarihan, Yes, amen. Hallelujah. Sa witing ito, mga minamahal, paabot natin ang ating mga kahilingan, nakaulat ang kamay ng Diyos upang ibigay igawan ang ating mga kahilingan at mga panalangin. Ang Diyos ay buhay, makapangyarihan. Wagas na pagsambah, habang ako'y hiningan, pupurihin lang, O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba.
nagpapatuloy, naglilingkod sa mahal na Panginoon. Buong galak, buong lakas tayo nagpapasalamat. Nandoon ang pag-iingat, proteksyon ng mahal. Ano ba ang mga pagsubok, mga trials, ating ginagaya. Lagi natin tinutunog sa mahal na Panginoon. Lagi natin iniinig sa Diyos. Sa mahal na Panginoon na tayo pangawakan, na maramdaman tayo mainit na naglilingkod sa kulang pa ang mga papuring ito na ating inaalay, Panginoon. Ang ating pagsamba ito'y nakakaabot. Ito ay nakakalugod sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos, mga minamahal. Sama-sama tayo magpaabot ng ating mga piling. Ang ating mga panalangin sa malang ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating ulo, ang kaliwang kamay. Sa may parting may karamdaman, isipin po natin na tayo po'y inilayas ng ating mahal na pastor. Isipin po natin, mga minamahal, nakaunat ang kamay ng Diyos upang ibigay, igawad sa atin ang ating mga kailangan, katugunan, kasagutan sa ating mga kailangan, ang proteksyon, pag-iingat sa ating minamahal mga kapatid sa ibayong dagat, sa ibang bansa, ang iyong mga mahal sa buhay. Sama-sama tayong manalangin. O dakilang Diyos, ang mambanal sa langit, pinakamamahal na Jesus, narito kaming lahat, nagkakaisa, nagsusumamo, mahal na Pinoon. Iunat iyo mo pangyarihan, mapagpalang kamay sa unang dalangin ng aming minamahal na pastor, sa iyong propetang nilang isan sa ministeryong ito. Ipagkaloob mo, mahal na Pinoon, ang mga kagalingan, ang mga karamdaman, ang kalutasan, ang mga problema. Pagkaloob mo po ang mga pagpapalat biyaya sa kalamahal sa musibayong dagat. Iligtas mo, ilayo sa lahat ng uri ng mga karamdaman, proteksyonan mo po sila. Pagpalain mo po ang kalang anak buhay, ang kalang trabaho, ang kalang negosyo, ang lahat ng kalang tinatangkilik ng kalamang kamay sa pinansyal, sa material, physical, spiritual, sa unang dalangin, pagluhod ng aming minamahal na pastor. Sama-sama naming sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, asthma, kidney trouble, sakit sa puso, rayuma, high blood, sa pangalan ng Jesus, cast out in Jesus' name. Hadlang sa kalamang pagpapala, kahirapan, mga trials, gawa ng kaaway, panulupaypay, pag-alinlangan, kainaan, hadlang sa kalamang pagpapala, cast out, cast out, cast out. Be healed, be healed. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, dearest Jesus. Purihin ng Diyos, mga minamahal. Tayo po'y magsambit po ng hallelujah. Sabi sa Revelation chapter 19 verse 1, ang meaning ng hallelujah, kaligtasan, kalulatian, kapangyarihan, na ukol sa mahal. Pag nandun tayo sa kagipitan, sa bingit ng kapamakan, bago tayo magsambit, nandun ang ating pagsusumamo, pagsambit natin, andun kagad ang tugon at sagot, pagliligtas ng ating mahal na Pinoon. Kaya sama-sama tayong bubigkas 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Huwag po tayo magbiro, mga sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. God bless you po, mga minamahal. Pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Diyos na buhay. At tayo po'y